Hello, good evening sa lahat. At doon sa mga viewers natin na nasa ibang bansa, magandang gabi o magandang umaga or kung ano man time zone ninyo. Magandang araw sa inyong lahat. Uh, Before anything else, I would like to request you to like, share, and subscribe this channel. Paki-subscribe naman kahit pa unti-unti lang. Okay, tonight we will be discussing a recent event. We will be talking about an event that happened this afternoon during the speech of PBBM in a conference in Cebu City that was attended by almost all governors in the region, with the western part of the Visayas and the eastern part, the central Visayas, were attended by these governors. Of course, marami siyang during the body of his speech. Siyempre, she talk about yung mga performance daw ng government, what they're doing during calamities. Wala namang ginawa sila during calamities. So, medyo pinagmamalaki niya yun. Then, he touched the topic on JEE na binasa daw niya 4,000 plus pages at wala siya nakitang blanco doon, dumb blanks daw. He never found any dumb blank pages doon. Kaya itong mga accusations ng nag-file ng kaso sina but he didn't mention their names during his speech, but he's referring to Congressman Ungab and Attorney Vic Rodriguez. So nagtanong siya, bakit daw ginawa ito? Wala naman siya nakitang diferensya doon sa JEA. Okay, yun ang sinabi niya doon. Then, he continue with the speech. Para sa akin, they are all rhetorics. Walang laman yung sinasabi niya doon dahil puro kasinungalingan at pambula doon sa mga tauhan din niya. Na alam naman yung mga tauhan niya na binubula lang sila dahil nakikinabang sila sa administrasyon. Palakpak lang sila. Ngayon, in an ambush interview after the conference, after his speech, tinanong siya kung halimbawa magkaroon ng TRO or the Supreme Court will decide to make the JEE unconstitutional, so it cannot be implemented. So anong gagawin ninyo? What is your plan? Yun ang tanong ng reporter. Emphatically, sinabi niya na he will not do anything but to shut down the government. Sabi niya, yun ang gusto nila. They are destabilizing the government. So, i-shut down na lang daw niya the whole government system natin. So, alam ba niya yung sinasabi niya? He did not offer any solution to the problem. Ang unang problema, hindi niya malaman na yung bicameral conference committee report ay talagang maraming blankong pages. Why he keeps harping on the JEA? Talaga namang walang blank pages ang JEA dahil inayos na nga eh. Inayos na nila doon sa technical working group ng Kongreso. So, wala ba siyang kaalam-alam doon? Hindi ba niya alam yun na inayos nila? Or nagdadrama lang siya, kunwaring hindi niya alam? Yan ang malaking possibility. At para maisisisi ang pagkapalpakan nila
sinasabi niya na they are destabilizing the government. And the only option, if the Supreme Court will decide in favor of the complainants, isa-shut down niya ang government. Parang ano na rin yan, threat na rin doon sa mga justices. Warningan niya mga justices kung if you will do against what we wish with regards to the GE, I will shut down the government. So, parang threat na rin na yan doon sa mga Supreme Court justices. Well, that, if that happens, napakasama na mangyari ng ating government. Do you think this is a positive move? Kung halimbawa ganyan kakatapang na gagawin mo yan, despite of the fact na you are showing a childish spoiled brat mentality. Your attitude should that napaka-weak mo, napakahina mo. Di ba merong sabihan nan when the times get rough, the tough gets when the times get rough, the tough gets tougher, parang ganun. So, ikaw kabaliktaran. Naging totoo yung sinasabi ni President Duterte that you are a weak person. At hindi mo kayang isolve ang mga ganitong problema. It was manifested many times during the calamities, yung mga earthquakes, yung mga bagyo. You never showed up. Pumunta ka na lang doon nung later na wala ng bagyo. Sabi mo pa nga, antayin na lang natin, wala tayong magagawa. Pagkatapos na humupa yung bagyo, tayo pupunta. At ito na naman ngayon. You are confronted by a problem na you created. You are the one, Mr. President, you are the one destabilizing your own government by creating this move of manipulating the bicameral conference committee report. Yeah, sa inyo naman galing yan eh. Kaso, by the grace of God, nabuking, nahayag sa mga tao. At ngayon, you are in a very dire situation dahil you made promises to the congressman na ilabas yung mga pundo na yan na piniprepara nyo for this coming elections. So you are so worried and panicky na hindi nyo mailabas yan. Baka naman ang magiging resulta niyan, magkaroon ng change of mind yung mga minions and cohorts mo dyan sa Kongreso na hindi na mga kampanya para sa mga senador ninyo. Diba? Kasi hindi na may ibibigay yung mga ayuda na pinangako, yung TUPAD, yung AX, yung AKAP, yung MAEF. Mawawala na rin ang pondo na yan. So, he was not thinking na that can be resolved kung magkaroon ng favorable decision ng Supreme Court doon sa mga complainants. I can give if he has in his right mind, pwede niyang sabihin na kaya ko namang sulbahin yan. Kung hindi nyo prubahan yan, we will have a reenacted budget. Di ba? Kung tama pa yung pag-iisip niya. Pero hindi eh. Kasi wala namang talaga silang intention na to go into a reenacted budget. Dahil they were expecting na lulusot ito, yung JEE na yan, at napakaloob doon yung mga ayuda na yun ang magiging instrumento nila for a winnable election. Kasi kung wala yan, sirang-sira na sila sa mga tao. The only chance they have is to use their resources, to use their money para ma-convert nila yung iba na kayang i-convert nila through the enticement of money.
dito sa eleksyon na to. So ngayon, mawawala na yung plus factor na yan kung hindi ma-approve or kung ma-reject, yung GAA na yan. So yun, napakalaking problema ang hinaharap niya. That's why she uttered those words na i-shut down na lang niya ang the whole government. Alam ba ng presidente kung what he is saying? Lahat na functions of the government, all services will be stopped. At marami dyan sa mga employee, when there is a governmental shutdown, hindi na makareceive ng kanilang mga salaries. That's the normal process kung mag-shutdown ka. So, services like yung paying of taxes, like except I think on the medical side, patuloy pa rin yung mga hospitals like that because that is a necessity. Pero yung other functions like issuance of licenses, the issuance of permits will be stopped. So the government will stop collecting taxes and money on fees dahil the government issued a shutdown order on its functionalities. So yun ang mangyayari dyan. So out of his ang anxious mind, dahil nga talagang nasupalpal sila dito sa reklamo na to, hindi niya nakita na we have the right, the people has the right to file any complaint with regards to any discrepancy in the GAA dahil that's the money of the people, that's the taxpayers' money. So bear in mind na lahat na yan ay hindi galing sa mga tauhan sa gobyerno, kung hindi galing sa mga buwis ng mga ordinary Filipino citizens. So they should remember that, at ito hindi iniisip ni BBM. So ngayon, dahil nga to make the blame, to pass the blame to the one who is filing the complaint, sinabi niya this is a destabilization move. Sinabi ko pa nga kanina, hindi ang mga kalaban nyo ang nag-destabilize sa inyo. Kayo mismo ang nag-destabilize sa sarili ninyo. Dito, hindi nyo akalain na mabuyang-yang ito sa publiko at magkaroon ng complaint. I don't think nakakayanin nyo impluwensyahan ang mga justices natin sa Supreme Court. Merong rare instance yung sa Okada na merong balita na ang desisyon favoring doon sa mga one party in the Okada issue was favored dahil sumang-ayon yung, I don't know kung ilang justices ng Supreme Court. I don't know if this is true or not. Pero merong mga comments not only by people from the Philippines but from the United States na ganyan ang nangyari. So probably the influence on these justices are true, and it will not be removed in this case na the Supreme Court justices will be tried, magkaroon ng impluensya. Gagawin nila yan para lang ma-approve yung GAA na yan. Ulitin ko, the final purpose ng GAA na yan, kung saan nasa loob ng GAA na yan ang mga budgets for the ayuda.
na naging pangako nila dyan sa mga supporters nila na mga kurakot din dyan sa Kongreso at Senado. Kaya kung hindi yan, ma-TRO yan, napakalaking problema para sa kanila. So, there is no question naman with regards to the attitude of PBBM. Kasi noong pa naman, alam natin kung gaano siya ka-weak, gaano siya ka-indecisive, gaano siya ka-ineffective as president. So, it is manifesting right now na nagkaroon ng mga ganitong mga problema, lumabas ang kanyang totoong behavior, kanyang totoong character as a president, as a leader, na hindi talaga siya karapat-dapat na magiging presidente ng ating bansa. In times of there are instances where the intervention of a good president is needed. Wala nga sa kanya yan. He cannot make anything. You cannot squeeze water from a rock or from a stone. Kahit anong pinipit mo sa bato na yan, walang tubig na lalabas dyan. Because that is empty, that is dry. So, ganyan ang case ni PBBM. So, right now, wala siyang ibang sinasabi that this move is meant to destabilize his government. You know, Mr. President, the moment you started your presidency, nagsimula na rin ang destruction ng iyong government with the wrongful decisions you made and the over-eager desire na to perpetuate your family, your relatives in power. Talagang kayo ang hawak ng puwersa sa bansang ito. Till kingdom come ang gusto nyo mangyari. Kaya ganyan kayo kasakim sa kapangyarihan para matupad ang lahat ng malaki ninyo. The only desire na meron kayo is to retain that power. Yan lang ang intention nyo sa pagbalik nyo sa politika, sa pagiging presidente ng bansang ito. So, hindi ko alam kung saan hahantong itong pangyayaring ito. I don't know if it is serious or just a statement out of his frustration of the situation, ng mga balak nila na hindi natutupad, na there is a danger na hindi matupad ang kanilang pangako dun sa kanilang mga supporters. That's why nagpapanik sila. But I'm sure na ngayon gumagawa na silang paraan na mapigilan yung pangyayari na yan. Kasi they're too confident na kaya nilang hawakan lahat na tao sa Pilipinas, whether you're from the justice institution of justice or you're from the legislative, which they have done already. Talagang palagay ang loob nila na kaya nilang ayusin lahat with the use of the resources which came from the people itself. So, ganyan ang sitwasyon ngayon. So, tayong mga tao, dapat aware tayo sa pangyayaring ito. At huwag tayo magpalinlang dyan sa upcoming election na yan. We should be wise enough to cast our vote to the right person. Huwag na tayong, sa expression pa ng iba, huwag na tayo magpabudol. I hope isa ang pag-iisip ng mga tao na kailangan talaga maiahon ang bansa natin. Tayong lahat maiahon sa kahirapan na nangyayari ngayon. There are a lot of surveys that lumabas. This time,
itong mga recent service out of the blue, lumabas na ganyan, favoring the administration. Huwag kayong maniwala dyan. They did that also during the 2016 presidential election. O ngayon, gagawin naman nila dito sa midterm para mapabango ang kanilang mga kandidato. At mismong si PBBM gusto nilang bumango dahil siya ang mag-i-endorse ng mga kandidatong ito. May kasabihan pa nga, bakit mahilig kayo sa luma? Dahil mga kandidato dyan sa ticket ni PBBM, puro mga luma. There are few na medyo bata, sina Camille Villar, yung Binay, Binay. But I don't think they are that qualified. Kahit na sabihin natin na dumaan sila holding position in the LGUs, I don't think that they will qualify for that position. So isipin natin na mabuti kung sino ba talaga ang karapat-dapat na ilagay dyan. At isa lang ang masasabi ko, dapat talaga ang lahat ng mga senatorial candidates ni President Duterte ang ibubuto natin para magkaroon ng assurance na in the upcoming 2028 election ang run ni President Sara Duterte will be fulfilled smoothly. So kailangan gawin natin yan. We should support all the candidates of President Duterte. Nagkaroon pala sila kanina ng meeting in Davao. Nagkaroon sila ng I think it's a press conference na medyo positive naman ang outcome. Still, this is in preparation for the upcoming campaign period, and I'm sure they will campaign very hard for this purpose para mapanalo natin at mabawi natin ang katinuan sa ating pamahalaan. So with this, hanggang dito na lang tayo for tonight, and I hope you will continue supporting Justin Talk and News PH. At I would like to request you to kindly like, share, and subscribe this channel. Maraming gabi sa inyong lahat, at see you in my next broadcast.